Hindi nagpapaapekto ang Armed Forces of the Philippines sa bangayan hinggil sa West Philippine Sea. Anila malinaw ang mandato ng sandatahang lakas na protektahan ito kahit isakripisyo ang kanilang buhay. Samantala, nais ng kalayaan Palawan LGU na gawin sa Pag-asa Island ang hamong debate ni Senador Rodante Marcoleta. May report si Patrick De Jesus. Pabor ang Armed Forces of the Philippines sa inisyatibang imbitahan ng mga opisyal ng gobyerno na bisitahin ang West Philippine Sea. Kaugnay na rin ito ng naging imbitasyon ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa mag-amang Senador Rodante at Congressman Paulo Marcoleta na magpunta sa Kalayaan Island Group kasunod ng kanilang mga naging pahayag. We support the Philippine Coast Guard and the move to invite officials. Case-to-case basis, we invite government officials to visit the island. Una naman nang sinabi ni Senador Marcoleta na nais muna niya ng friendly debate kina retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, UP Professor Attorney J. Batong Bakal at Commodore Tariela. Para naman kay Tariela, hindi na kailangang pagtalunan ang West Philippine Sea dahil pinagtibay na ito ng 2016 Arbitral Award maging ng konstitusyon at domestic laws ng bansa. Nananatili rin daw na bukas ang kanyang imbitasyon sa mag-amang Marcoleta na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight o kahit sovereign patrol lula ng barko ng PCG. Pero si Carpio, kumasa sa hamong debate ni Marcoleta at ang dapat anyang maging paksa ay ang legal na definisyon sa pagkakaroon ng West Philippine Sea kasama na ang Kalayaan Island Group. Handa ako. We can debate on that. My goal is the people will be educated, everybody, that there is already a definition of West Philippine Sea. Nasa batas na natin yan eh. So you cannot say hindi natin alam kung saan yan. Nais naman ng Kalayaan Palawan LGU na gawin sa Pag-asa Island ang debate at sila mismo ay handang mag-host nito. Our secretariat will be working together to conceptualize, to sit down and to explore what kind of setup that we'll be having dahil gusto ho namin na para po maramdaman po namin na kung pinagdedebatehan man yung aming existence, at least nandun po kami. It's not really a challenge but an invitation. It's with sincerity and wholeheartedly we will let him feel how loving our constituents in Pag-asa Islands are. Sa gitna ng umiinit na bangayan, hindi nagpapaapekto rito ang AFP at malinaw sa kanila ang mandatong protektahan ang West Philippine Sea kahit pa isakripisyo ang kanilang buhay. The mere fact that we wear the uniform, we swore to protect this country from all threats, domestic and foreign. It goes without saying, if and when the ultimate sacrifice is necessary, we expect the AFP to perform its mandate regardless of the cost. Hindi rin daw dapat na maligaw sa totoong issue at kinaharap na hamon ng bansa sa West Philippine Sea. The objective of foreign malign influence and intervention is to divide Philippine society, to divide Philippine leaders, to cause us to debate among ourselves and to forget that a bigger issue ay yung nanghimasok sa ating EEZ, ang PLA Navy, Chinese Coast Guard and the Maritime Militia, their illegal presence. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.